Start po ako ng halagang 500 pesos lang. Nag-start po ako sa lagayan ng ubas lang. Hanggang sa ang dami pong tumatawag sa akin, nagme-message, hanggang sa yun. Nagtuloy-tuloy na po siya. Na-invite na po tayo sa kung saang lugar. Nagko-conduct po tayo ng mga livelihood program. Na-invite po tayo sa mga iba't ibang lugar para magturo ng pagtatanim gamit ng hydroponics. So, Aminin natin, lahat tayo gustong makatipid at makasiguro sa kinakain natin araw-araw. Pero ang madalas na tanong, paano nga ba tayo magtatanim kung meron lang tayong maliit na bakuran o semento? Ngayon, tutuklasin natin kung paano ang limitadong espasyo ay hindi hadlang para sa isang masaganang ani, pangkapagman o pangnegosyo. Good morning mga ka-project, andito tayo ngayon sa Green Estate dito sa Giginto, Bulacan. Dahil titignan natin itong isang hydroponic supplier. Akala ng marami kailangan ng malaking lupa para makapagtanim at makapag-harvest. Pero dahil sa technology ng hydroponic, makakapagtanim tayo ng walang lupa gamit yung tubig. Bakit ko ito ipinipicture? Kasi gusto ko magkaroon kayo ng idea na kahit maliit yung space nyo, kahit condo lang, pwede kayong makapagtanim. At the same time, halimbawa restaurant naman kayo, pwede rin kayong magkaroon ng option na pwede kayong magtanim dito ng herbs, pwede kayong magtanim ng mga leafy, mga lettuce. So, perfecto, hindi lang para sa bahay, pang kusina. At the same time, hindi masyadong laborious. Pag inisip kasi natin na magtatanim tayo, parang nakakapagod na agad na parang ang daming trabahong kailangan mong gawin at i-maintain. So, ito, yung technology ng hydroponic, makakatulong to sa individual o sa business para makapag-produce ng mga kailangan natin na tanim. Sa pagkakataon na ito, tuturuan tayo ng kaibigan nating si Sir RC, ang owner ng Green Pasture Hydroponic Supply dito sa Giginto, Bulacan. Sir RC, kamusta po? hello sir, good morning po. Ayan. Welcome po dito sa Green Pasture Hydroponics Supply. Ayan. So si Sir RC, siya po yung owner ng Green Pasture Hydroponic Supply dito sa Giginto, Bulacan. Sir, magpapaturo sana ako Yes, sa iyo. sir, opo, okay na, Papaturo okay. ako sa iyo kung paano mag-hydroponic. Actually, may konting-konting alam naman ako, naiintindihan ko. Opo. Pero gusto kong i-share sa audience natin kasi yung mga, halimbawa, cafe, Opo. yung medyo hindi masyadong makakapagbantay sa tanim, sabi ko sa kanila, pwede silang makapag-produce ng mga herbs, Opo. ng mga leafy vegetables para sa mga negosyo nila. Okay, sa bahay, maliit lang yung space mo, Pwede di ba, no? Pwede naman silang makapagtanim ng hindi masyadong patrabaho. Tama po. Oo. Kaya the best yung hydroponic para dun sa mga konti ang time at space. Tama po ba? Tulad po nung nakikita nyo Yes, dito sa amin. no? Nakikita nyo dito sa taas, napakagaling ng kanyang Sa mga, idea. sa mga cafe, pwede po ito. Sa mga Yes. restaurant. At the same time, bukod sa beneficial, magandang attraction para Yes, sa sir, akin. tama po. No? Maganda. Tara sir, pwede Okay. bang turuan mo Sige, sir. kami? Opo. Tara. Ang hydroponic ay isang paraan ng pagtatanim kung saan hindi gumagamit ng lupa. Sa halip na sa lupa kumukuha ng sustansya ang mga halaman, ang mga ugat nito ay direktang nakalubog o dinidiligan ng tubig na may halong nutrient solution o mga mineral na kailangan para lumaki sila. Sa madaling salita, ang tubig ang nagsisilbing delivery vehicle ng pagkain diretso sa ugat ng halaman. Ayan. Dito, parang perfect nga po yung lugar nyo sir kasi kumbaga pinapakita nyo na sa maliit na space dito sa inyong bahay, nakakapagnegosyo kayo. At the same time, meron din kayong parang showroom. Yes, sir. Opo. Bali dito po, maliit lang po kasi yung space ko. Tama talaga. no? So, Okay. Na-maximize lang. Na ma-maximize So, ayan po, meron po tayong tilapia, meron tayong crayfish. Galing. Tapos, ito po, ang main topic po natin na hydroponics. So, ito po yung ating seedlings. Ayan. So, ito pong system po natin na to, ito po yung plant and drain na tinatawag para po dun sa mga viewers po natin. So, ito po is automated po ito. Okay. So, nakaprogram po yan. Meron po siyang sariling reservoir. Siguro Okay. i-on po natin para at Sige. least At nasa wifi. Opo, Okay very- Ayos kaya po talagang hindi po nagiging mahirap. Okay. So, ayan. Ipapakita ko po sa inyo yung kung paano po gumagana itong system natin ng flood and drain. Ayan. So, ito po siya. Meron po siyang application sa cellphone. So, ayan po. Makikita nyo po is mag-on po siya. Ganun din po yung ilaw natin. So, nakaprogram naman din po yan. Yung pong tubig po natin, yung pagkain po ng ating mga lettuce,
kusa na po siyang nag-on. Nakaprogram po siya, every Ayun. other day nag-on po siya. So dito po sa pamagitan po ng ganitong sistema sa seedling management, may iwasan po natin yung overwatering. Kasi Okay. po control lang po yung tubig, yung dami, yung amount ng tubig na i-absorb nila. Kaya tinawag po na flood and drain. Babaha po yan, Okay. and then magdi-drain. So wala pong natitirang tubig dito sa ating channel. Yun po yung kagandahan ng system po na yan. Okay. And then naka-grow lights din po siya, yung Yes. ating Ito. nursery. Ayan. So yan po ay hindi po siya Hindi, ordinary. hindi siya ordinary. Parang minimimic, parang ginagaya niya yung sunlight. Apo, Tama? ang artificial sunlight po siya. Artificial Opo. sunlight siya. Actually, ngayon lang ako nakakita nung setup na yung mismong seedling tray ang nakalagay na. Ganun pala ng technology ngayon. Apo. Nakababad na mismo yung seed. Ibig sabihin yung seedling tray butas. Yes sir, may butas po yan. Ayan Ayun. po. Sabagay, dapat pala may butas talaga. Ayan. Kasi hindi siya magdi-drain. Magdi-drain po siya. Dito yung pinaka-drain niya. Tapon po sa Okay. reservoir. Tapos, ito yung pinaka-reservoir. Opo. Yan. Okay. Kasi ito, additional lang. Additional po, sayang kasi yung Sayang yung ilaw. sayang yung ilaw. Oo, Opo. so minamaximize. Yan. So minamaximize natin yung space at saka yung ilaw. So sayang yung ilaw, sayang yung pwesto niya. Opo. So minamaximize natin yung haba ng ilaw para hindi sayang yung bukas kasi Tama. kuryente tumatakbo. Tama. Okay, okay. Ganda. Ah. So ito yung pinakasimula, tama? Ito Opo. yung pagkatapos ng buto. Ilang araw na po itong nakaset Bali up na sir, to? 8 days po yan eh. So ang mga Okay. seedlings po natin hanggang 14 days po siya. Okay. After 14 days po, ililipat na po siya natin sa styro cup and then lilipat na natin dito sa system. Yun po yung System. stage niya. Okay, okay. So, bukod dito, sir, nakikita ko parang mayroon ka ring crayfish ba yan? Opo, ayan. So may Yun. crayfish po tayo. Ayan. Yun, ayos ah. Pero, connected ba sa hindi? Hindi sir. Okay, Hindi kasi po may siya. chemical to no? Opo, bali magkakahiwalay po pati Magkakahiwalay. yung tilapia. Pati Dati yung po tilapia. yung system ko po na yan, aquaponics po kung tawagin. Aquaponic. Kaya lang dumami na po yung ating tanim, hindi na Oo. po kayang i-sustain nung dumi ng isda, yung nutrients para mabuhay yung mga halaman po natin. Yes, okay. Ayan, Kasi so, pwede rin naman yung yung dumi ng tilapia na magiging nutrients Opo. ng mga kaya lang sabi nyo nga nung dumami na siya kulang yung isda. Opo, kulang po yung nutrients Yung dumi na ipoproduce ng- nila yung para dun nutrient. sa dumami na po kasi setup. Before po okay, kasi okay. dito lang yung setup natin. Okay. Ayan. So ngayon, Mhm. naglagay na lang din po tayo ng maliit na setup. So ayan po siya. So yan na po yung mini setup natin, aquapon. So yung ito po, may filtration po siya. At the same time, meron po tayong tanim na halaman. So yun po siya. Pakainin natin, sir. Okay. Sige, Para sige. mas... Sige. Ayun, naglakasan sila, naglabasan. Kung makikita nyo, yung crayfish ni sir, siguro baka mga 5 feet. Apo, Mga more or 5 less. feet. No, more or less 5 feet lang. O baka mas kulang pa nga eh. 8 feet No? po kasi itong haba nito eh. Siguro tama po kayo. Kasi Oo. itong 5 is 8 feet po 8 siya. feet. Okay. So, kung makikita nyo yung setup niya, napaka-simple. Pero nakakapagpalaki siya ng ilang buwan na po yung mga crayfish. Balikuan po yan, sir. Halos nabili ko po siya ng malalaki na po siya. Malaki talaga. na rin. Opo. Okay. Kasi dati po nag-aalaga na rin po ako. Napabayaan ko lang siya talaga. Ayan. Pero imagine mo, no? Isang space, ang daming setup, may Opo. panghalaman, meron ka ng Crayfish. meron kang May crayfish, pang-ulam po. meron kang tilapia. Oo. Napakaliit nung space pero maximize siya, no? Opo. Galing, galing. After 14 days po, tatanggalin ko na po dyan, ililipat ko na po, ililipat ko na siya sa styro cup. And Ayun. then after 14 days, lagay na po dyan sa ating Okay, system. Sa ganun. styro. So 14 days po dito, Mhm. and then 25 to 30 days po dun sa ating system. Okay, in total of 45 days. 45 Opo. days. Okay. From seeds, From seed. para makapag-harvest po tayo ng ating mga Yes. lettuces. Okay. Opo. So, ito pong system natin, ito po yung tinatawag na NFT, yung nutrient film technique po natin Mhm. na system. Mhm. So, kung mapapansin nyo po is nasa ibabaw. Okay.
Kasi po, wala po talaga akong malaking space. Kaya, Ito po yung simula ko before. Itong nasa Ayan. gilid. So, yan po siya. And then, tumataas po yung demand. Kaya lang, ang liit ng space. Sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng wisdom and knowledge sa nagbubuhat lamang sa'yo. Okay. So, itong setup na to, wala akong pinagkopyahan. Tanging Okay. dun lang sa grace niya. Yeah. So, binigyan niya sa akin tong setup na to, Mhm. tong idea. Ngayon, from 48 heads, naging 192 siya. Times Itong 4. nasa taas po natin is 192. 100. And then, na-maximize natin yung space. Tama. Hindi po tayo nakakaabala. Tama. Yung setup natin nandito. Okay. Ayan. So, yung pong ating system na yan, so yan po yung pinaka-reservoir. Mhm. And then, naka-program din po siya kung saan siyang nag-on and off yung ating tubig. Okay. And then, ayun po yung water inlet. Ito yung parang automatic. Ito yung naka-auto naka-program. siya. Opo, bali, in-on ko siya ngayon Para lang maipakita to. Opo, ayan. Pero meron talaga tong oras kung kailan siya mag-aakyat ng tubig. Tama po ba? Opo. Yan. So, meron siyang automatic na timer. Na rotational everyday. Bawa, sinabi niya 9 o'clock. Opo, doon siya magbubuka. Magbubukas siya. Tapos iaakyat niya yung tubig. Ayan. Technically, dati meron dito, Opo. meron dito. Pagka po na-harvest ko na, dito ko nilalagay. Kasi hindi na po naaarawan itong side na to eh. Okay. Kaya Okay. po ang ginagawa ko po dito, kapag meron na akong for harvest, dito ko na lang siya nilalagay. Okay. Then ayan po yung inlet, dyan po tutulo yung mga tubig sa bawat channel natin. Okay. And then babalik po dito, Ayun. ayun po yung pinaka-return niya. Return. Okay. And then, pabalik po, ayun, babalik po siya Babalik dun dun siya sa reservoir. reservoir. So ayun po yung system natin. So paikot-ikot lang po yung tubig po Tubig. natin. Ayun. Galing, no? Actually, sabi ko nga, ang ganda talaga ng idea nung nilagay mo sa iba. Opo. Technically, parang mahirap siya. Pero kailangan ng space eh. Ibig sabihin, sa unang tingin, para sa akin nung unang tingin, parang mahirap. Pero pag pinag-aralan mo mabuti, maganda eh. Opo, tsaka po Maganda. sir, sabi ko nga, wala tayong mga Pilipino talagang maparaan naman. Maparaan, tayo. tama. So wala akong space, wala akong enough space. So sa pamamagitan ng ganitong setup, nakapag-produce ako ng more lettuce. Yes. More Sir, crops. Dito sa maliit, sa growing, meron kang LED light. Opo. So, dito sa sa taas, kailangan mo na ng sunlight. Sunlight na po siya. Yes. So ayan na po yung ating sunlight dito. So Okay. gumagamit tayo ng UV film. So isa po yan sa mga purpose niya para hindi maulanan, number one. Yes, number Pangalawa, one. para din po dun sa UV Yes. light. Kumbaga, kumbaga parang kinokontrol mo na yung sunlight. Apo. Kasi hindi naman Hindi niya po siya kailangan. direkta. Kumbaga parang binabawasan mo kasi pwede siyang mamatay. Yes, pwede siyang mamatay. Kung wala pong protection ng Kung walang UV film protection, na tinatawag yes. po natin. So, yun yung pinaka-purpose. Kaya kailangan din talaga ng setup nyo. Kailangan nyo rin ng UV. Opo, pero Hanggat sa maaari. mga nagsisimula, sir, pwede naman pong, Tama. kasi ako po nagsimula po ako dito eh. Okay. May patungan lang po ako na paleta, tapos styro box, 500 piso lang po yung sinimulan ko. Sinimulan. Pinatong ko lang, so ang concept lang naman po ng hydroponics ay hindi po siya pwedeng direktang maulanan. Maulanan, Ayan. yes. Pero Unang-una, kailangan pong maarawan. arawan. Kasi kapag po naulanan, yung grow box po natin, mag-overflow. Mababago po yung Timpla. mixture ng solution. Yes. So dito lang po ako nagsimula. Yung lagayan ng ubas. Doon lang Yes. po yung aking simula. Technically, yung pag-control mo kasi ng araw, yun yung paraan mo para mas alagaan sila. Tama po. Pero hindi naman, kumbaga, pwede rin hindi eh. Pwede pong wala kasi marami pong, sabi ko nga po, marami pong pwedeng magsimula sa simple at murang paraan. Kung ikaw ay wala ka naman talagang sapat na punan tulad ko, kasi sa akin po nag-grow po siya eh. Tama. 'Di ba? So why not po dun sa iba na makakapag-grow din po Ang sa isang simple at murang paraan. Okay. Ang isang pwede doon, ilagay mo siya sa lugar na hindi masyadong tutok na tutok ang araw. Pwede sir sa balcony. Yes. Mga balcony na morning sunlight. Morning sunlight. Sunlight. Yan ang po siya. importante. Ito po yung coco pit na ginagamit po natin. So ini-sterilize po natin to bago po natin siya gamitin para matanggal po natin yung mga bad microorganism na maaaring nakatira dito sa ating media bago po natin siya gamitin. So gumagamit po tayo ng
Nutrihydro hydrogen peroxide. Mhm. And then pwede rin po natin siyang pakuluan. Okay. Yun po yung dalawang way ng Okay. process po natin sa Mhm. pag-i-sterilize ng ating media. Okay. Ito yung alternate natin sa lupa. Yes sir, dahil ang hydroponics po ay soilless. Soilless. So isa po yan sa pinaka-epektibong gamit na media para doon sa pagtatanim. Trabaho po ng media sa ating mga halaman hawakan to hold the roots. Apo. Hawakan yung roots. Kasi meron pong tayong mga nutrients na inahalo sa tubig. Tama. Apo, yun po. Enough na yun para Enough dun na sa... po yun. Okay. Apo. Hindi po natin kailangan maghalo Yes. doon sa ating mga media kung foam po yung ginagamit natin. Tulad ko po ako, nagsimula ako sa foam. Yung Foam, literal na yes, foam. talaga. Yung hinihigaan. So yung kung meron po tayong mga gamit sa bahay na foam na patapon na luma na, huwag po natin itapon kasi pwede po natin siyang magamit. Tama, Ayan. tama. So ito yung Coco Pit na Pinaka-best po na gamitin. Pinaka-best. So dito from seeds, dito mo itatanim. Yes, sir, dyan for 14 days Ayan. dito sa mga seedling tray. Opo. Alright, sige. So, meron din namang mga supply nito si sir. Yes sir, Pag kailangan kompleto naman po nila. tayo ng gamit. Simula sa pinakasimula Hanggang sa mag-harvest na. klaseng setup. Opo. Iba't ibang klaseng setup. Sir, ito nga, nakita ko tong vertical, yan ang ano ngayon eh. Ayan Ito sir. in. So ito po yung aeroponics na tinatawag po natin. Okay. So halos same concept lang din naman po siya ng hydroponics. So Diyan, So sir. meron din po siyang reservoir, meron din po siyang timer, and then i-sprinkle lang po yung tubig niya dito sa bawat, ayan, Okay. Okay. and then bawat ugat, Yeah. kaka-absorb po ng mga nutrients po. Mhm. Ayan, so may cups lang po siya. So ito yung pinalit dun sa pinaka-styro no? Apo, yan po yung net medyo pot, opo. So, Mas pang matagalan, pang gawang maraming... Pinoy po itong panato, naka 3D po Oh, ito. 3D So, na, Pinoy na pala. Pinoy po ang gumawa niya. Okay. Mostly po kasi nanggagaling sa China. China. Okay, So, ito, ito po ay- Pinoy. Gawa na Okay. po. Makapal siya compare doon sa merong itim Meron. 'di ba? Yun feeling ko manipis siya. Pero Kasi ito, solid eh. solid na solid. Solid. Pero ito talaga yung pinaka-design. Feeling ko nga talagang ito pinag-isipang mabuti. Talagang grower din yung mismo. Grower po siya. Nag 3D. Grower po Galing. siya talaga. Ang idea ay umaakyat din yung tubig, 'di ba? Opo, umakit. Tapos bababa. bumababa, which is Balik-balik lang din po siya. Parang same concept same ang concept naman. Parehas na parehas. Naka-tower lang po siya. Naka-tower lang. Ayan. So, ginagamit din to sa, ito rin ay isang alternate kung sa tingin nyo, mas gusto nyo ng patayo, mas makakarami kayo. Yung space po. Ang dapat lang po dito, ang number one requirements po dito kapag ang Patayo. setup po natin ay aeroponics, kailangan po yung araw po, yung naka-center po siya sa araw. Okay, Hindi po kasi pwedeng ito lang yung tama, arawan. tama. So once po na ito lang yung maarawan, hindi po mag-grow properly yung mga tanim Tama. po natin sa likod. Mhm. So yun po yung Isang kailangan po na isip. kailangan natin consider yung sunlight po. Ayan. Ang isang nakikita ko, sir, merong gumagawa nito, meron naman siyang Grow 4 na lights. grow lights, Apo. no? Para any angle, Apo. meron din siya. Kung wala kayong available na sunlight, o ibig Tama. sabihin, hindi masyadong enough yung sunlight na pwede nyong ibigay sa vertical, pwede kayong maglagay ng grow lights para magkaroon din siya ng tamang dami o ng Para sunlight. po makapag-process Enough. po yung photosynthesis. Tama yung photosynthesis. Ito, sir, meron din siyang anong tawag dito? UV film. UV film. Ito po yung pangbubong natin sa greenhouse. Yan, okay. And then ito naman po yung panggilid para po dun sa mga insekto. Mhm. Yan po yung ating mga ginagamit. And then ito naman pong net na block para Yan, naman ito. po siya sa intense heat. Sobrang init po. So Okay. ginagamit din po natin yung night shade. Ayan po Ah. yung isa sa mga protection po natin. Para medyo ma-bless kasi kapag sobrang araw naman Opo. sa inyo, kailangan nyo rin siyang bawatan. Bawasan, opo. Kahit na may UV light ka, kailangan mo Kailangan pa pa rin rin magkaroon ng shade Opo. para, kumbaga hindi naman kailangan ng araw na sobrang dami at lalo na mainit. Mamamatay Bali, talaga nilalatag sila. po yan sa karaniwan sa mga greenhouse between 11 to 2 p.m. po. So, yun po siya. Yung iba, yung parang kortina. Opo. Ah, Bali, hinihila lang Hinihila. po yan. Kasi yung morning sunlight po, yun po yung napaka-importante. Yes. Yung 7 to 10 yes. na sunlight, yan po yung gustong-gusto ng halaman natin. And then,
yung pataas na po doon, medyo masakit na sa balat, even Tama. sa tao, lalo na ngayon summer, ay kailangan po ng protection ng ating mga halaman. So, ginagamit po natin yung nightshade. Ayan. Ito sir, ito yung pang ano mo, NFT. Ayan po siya. So, binubutasan lang po siya. Okay, ang dami ni supply ni sir. Ang Opo. daming stock. Yan, Ayan. ito yung pinaka plastic. Plastic Tubular po yan siya, siya, no? Atlanta downspout. Oo, ito yung talagang ginagamit. Tapos wala pa siyang butas. Wala pa sir, yung Okay. nandito sa side, meron na po siyang butas. Butas, okay. So, ito po yung isa sa mga media na ginagamit natin for hydroponics, for aquaponics, for filtration. Nakita niyo po kanina. Yes. So, yan po is made from volcanic, Mhm. yung ating hydroton. Ayan po Okay. siya. And then, ayun po. So, ito po yung ginagamit natin para sa pagpupunla. So, ito po yung ating seedling tray. Ayan. So, dito po natin pinupunla yung ating mga tanim. Okay. Yung mga lettuce from seeds. Ayan po yung nakita niyo po kanina. Dito doon sa nilalagay yung coco pit. coco pit and then Yes. yung mga seeds po. Okay. Eto, dito ako kanina, ito agad yung nakita ko eh. So, kagaya ng nasa loob, pero ang gusto ko dito sa setup mo na to, instead na naging empty space, Apo. naging una, nakakabawas ng init, sigurado. Yes, tama. Kaya Oo. po sila yung mas okay po dito kumpara doon. Oo, no? Medyo malamig-lamig. Opo. Actually, pag nandito ka sa side na to, pagpasok mo sa pinakagarahe nila, Opo. sir, medyo presko eh, no? Opo. Kahit mainit, Mhm. mainit siya. Galing. Anong nagsimula dito? Ito ba ang una Hindi mong sir, ginawa? bali sir, yung unang setup ko dito yan, maliit lang po yan dito, naka-greenhouse po siya. Okay. Actually, ang isa pong maganda po dyan, bibigyan na po ako ni Lord ng sasakyan. Ayun. So, Ito ba ay katas ng hydroponic? so, Wow. sabi ko kay Lord, bibigyan mo ako ng sasakyan, wala akong parking. Kasi dito Okay. po sa amin, bawal mag-park Pag sa dito labas. overnight. Si Lord, another wisdom Ah, na binigay sa akin, mhm. tinaas po yan. Mas Mhm. dumami po ulit yung props natin, na itaas Mhm. po natin. Mhm. And then, mas marami po akong nakikater na tao ngayon. Kasi nagtuturo po tayo nagtitraining po Yes. tayo dito. Kung makikita niyo po dun sa picture. Oo. Meron po tayong ginaganap na training dito. Kasi dati sa loob ng bahay, pailan-ilan lang. Okay. So dito po, accommodate po natin yung hanggang 20 po na katao. Okay. Mabigyan po natin ng kaalaman regarding po sa pagtatanim gamit po ang hydroponic na Yes. paraan. Oo. Ayan po, na-maximize lang po yung space from nasa 72 heads of lettuce, naging 200 plus din po siya ngayon. 200 plus So, ganun po siya. Okay. Galing nga eh. Na-maximize po yung space, nagkaroon ng parking, Mhm. and then nagkaroon ng playground yung mga bata. Yun po yung kagandahan. Tapos, Tama. pag may mga bisita, dito na rin Tama. po. Oo. Mas, Nagkaroon ka ng maximize po yung na-maximize space. Opo. Yeah. So, gaya ng sinabi ni Sir RC, nagkakaroon siya ng mga seminar sa Apo. kanyang para kung gusto nyong matuto sa hydroponic, pwede kayong pumunta dito. May schedule siya. Apo, Tama, bali no? free lang naman po yung training natin. So, Yan. dito po sa bahay, nagko-conduct po tayo ng pre-training. Okay, Apo, okay. dito sa bahay po natin. Alright. So, nagpo-post po ako ng schedule natin regarding Okay. po dun sa training, dun sa ating Facebook page po. Mhm. Yan. I-follow nyo yung Green Pasture Hydroponic Supply Yan. para Salamat po. makita nyo yung mga schedule ni Sir Para RC. updated po kayo. Yes, sa kanyang mga magiging free na seminar, lecture para sa hydroponic. Apo. Sir, pwede mo bang i-discuss sa amin yung yung mga nutrient na kailangan natin? So, ito po yung mga nutrients na ginagamit po natin. So, ang Okay. hydroponics po Mhm. ay hydro meaning water. Yes. Ayan. So, ngayon po, meron po tayong, di naman po mabubuhay kasi yung iba, akala nila sa tubig lang. Yeah. As in, tap water lang po. Mhm. So, hindi po. Hindi po mabubuhay. Wala pong minerals ang tubig para yung pagkain ng halaman. Yung po yung nitrogen, phosphorus, potassium. So, ito po yung ginagamit po natin. Mhm. So, sa mga nagsisimula, ito po yung kasama sa kit. Mhm. So, ito po yung lettuce formula, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, and calcium. Mhm. And this one naman po yung iron. Alright. So, ayan po yung mga ginagamit po natin na liquid. Mhm. So, ito po ay Filipino-made po. So, Mhm. Nutrihydro. Supportahan po natin yung sariling atin. Okay. And then, ito naman po yung para sa pH. Kapag mababa or mataas yung ating pH, Okay. yung potential of hydrogen, Mhm. yung ginagamit po natin kapag mababa, pH down. Kapag mataas po, pH up. Okay. So, ganun po yung proseso po natin. Sir, paano nga nila ma-meter? May metro ba tayo para malaman kung
may pH. Yes, yung sir. pH, yung acidity. Sorry. Alkaline and Yung acidity. Pag Yes. mataas, yung Acidic. alkaline po niya, pag mababa, yung acidity po Acidity. ng ating tubig. So, Alright. tagamit po ng ating meter. Yes. So, kinokorek po natin yung pH. Mhm. So, at least po 6.0 para po 6.0. mabilis po yung uptake ng nutrients ng ating mga halaman. 6.0 ay neutral ba yun? Apo, yun Okay, po yung tama. pinaka-gitna na Gitna. pinaka-kailangan po ng halaman Yes. to grow properly po yung Tama. ating mga tanim. So, para ma-absorb din po nila ng tama Alright. yung mga nutrients po na nasa tubig. Kailangan balance po Balanse. yung Tama. ating pH. Okay. So, napaka-importante po nun. Pero, pwede po tayong makapagsimula without using this. Okay. Dahil ako po nagsimula naman po ako ng walang ganito. Okay. Kasi medyo may kamahalan din po. So ako po yung nagsimula sa halagang 500 pesos lang. Mhm. Ito po ang halaga po nito ay 1,350. Mhm. So medyo mataas po Okay. Yung Tama. kit po natin, meron tayong mga basic diyan, tsaka Okay. meron po tayong technical at Yes. practical na proseso. Okay. Kaya po pwede kayong makapagtanim sa mga viewers po natin, sir. Huwag pong mag-alala, lalo na yung mga ibang wala po talagang puhunan. Yes. Pwede po kayong makapagsimula without using this. Yeah. Okay po. So ako naman para sa akin, bakit ka nabibili ng ganitong meter? Kasi kapag malaki na yung setup mo, marami ka ng investment. Tama po. So sayang kung wala ka- masisira, Apo, di ba? kung wala ka ng ganito. Kaya yung magsisimula pa lang talaga, Yan. hindi siya 100% na requirements. Tama. Okay? Lalo na nga, yung wala naman talagang... Yeah, Tulad ko. nagsisimula. Ako kasi, lahat nung tinuturo ko, kung paano lang din ako nagsimula. Okay. Nagsimula ako without using Tama. meter. Pero nag-grow naman siya. Pero, nung nagamit ko itong meter, mas kumanda, Yan. mas napabilis ko yung pag-ani ko. So, Ayan. sa pamagitan ng meter. Pero Yes. lahat po yan nagmamatter. Yes. Sir, kinukorek ko po yung pH, kinukorek ko po yung ppm. Mhm. The problem is wala naman sunlight. Ayun. Hindi Okay. rin siya mag-grow properly. Yes. Kaya hindi lang tayo pwedeng nakabase sa isa. Tama. Nagmamatter lahat yan. Yung parameter ng tubig, Yeah. napaka-importante. Mhm. Yung sunlight, napaka-importante. So, kailangan kompleto. Mhm. Ayun. So ano lang naman yan kumbaga kung meron kang ini-invest, oras, effort, at saka pera, gusto mong alagaan, gusto mong makasigurado ng iyong investment, ng iyong harvest, Apo. mag-i-invest ka din. Tama no? po. Tama po yan. Mag-i-invest ka din. Kumbaga, lalo na kung ginagawa mo negosyo, kung pang sariling consumption, Okay lang. baka hindi naman mabigat sa iyo Apo. Pero kapag ka ginagawa mo na tong hydroponic for business, lalo kung may sinusupplyan ka ng restaurant, meron ka sinusupplyan ng mga establishment, kailangan makasigurado ka na sa Consistent. araw na yon Harvest. meron kang haharvestin. So Tama. magagawa mo yon kapag controlled, kapag monitored mo yung environment pH, at, ppm. kumbaga yung mga kailangan na mga factor para sa magandang harvest. Tama, sir. Yan. Yun po yung Alright. napaka-importante. Tama. Sir, ano pa yung ito? Pump. Yan, meron Kaya ding para po available sa- din sir na pump. Meron din po tayong mga different nutrients. Kung meron po tayong liquid, meron din po tayong mga powder. Yan. So meron din po tayong for fruit bearing. So Yan. yung ating pong ginagamit na lettuce formula, pwede po siya sa mga all kinds of leafy vegetable. Yes. Pero concentrated po siya for lettuce. Set. And then meron din po tayong concentrated nutrients for fruit bearing. Okay. Like ng mga talong, kamatis, sili, Okay. ayan. Ibang formula siya. Opo, ibang formula. Okay. Opo. Para So, dun yun. sa mga yon. Okay. Tapos ito po, meron tayong gamit for NFT. So meron po tayong mga submersible pump. Okay. Meron tayong mga pang-Dutch bucket. Yan. Ayan. So, may So mga, hanggang dun sa digital Timer. timer na gamit natin kanina, meron si sir. Opo. Dun sa styro. Talagang hanggang sa simula, sa iba't ibang setup, meron. pwede kayong kumuha sa kanya, Tama po. magpatulong sa kanya sa nag-uumpisa hanggang dun sa mas malalaking setup. Tama po. Ayan. So, galing. Pang large scale farming Oo. na. Opo. Yun nga lang submersible niya, meron siyang maliit, meron siya nung malaki-laki na ng konti, no? Meron pa rin po sa loob eh. May Okay. nasa loob Meron siya. pang mga set, meron pang Medyo mga malalaki stock. po siya. Opo. Hanggang nga sa wire whisk meron eh. Meron po siya. Nakikita ko hanggang sa may wire whisk. Hanggang Opo. sa mga Fittings. fittings Opo. ng mga hose Mga na kailangan ninyo. Oo. One-stop shop na po tayo eh. One-stop So, shop. lahat po ng mga gagamitin nyo,
ay andito na po. Yes. So, Mga PVC, nandito pang na po siya. PVC. Yung kulay blue na pang sa hardware na yon. Madali na po Madali na yun eh. Ah, Kahit saan meron sa hardware yan na eh. po yan, yung mga Yes. PVC na blue Madali for na yan. fittings. Madali na po Yan, siyang okay. bilhin. Ayan. Ayan. So, ito na yung pinaka natin, produce. Pero hindi pa to for Ay, harvester, hindi pa, no? sir. Next month pa po yan. Ilang araw na to? Bali sir, yan ay 25 days. 25 So, another days. mga 20 days pa yan. Kumbaga, from seeds, 25 days pa lang ito. So, kailangan niya pa ng mga 20 days. 20 days po. Okay. Kasi more or less 45, no? Apple, tsaka kaya po lalaki pa po yan. Oo. So, ito na yon, no? Kung tutuusin, kung gusto mo nang kainin to, pwede na eh. Pwede na po. Oo. Kaya lang, for business, kung talagang Kailangan palakihin po. gusto natin ma-maximize natin yung araw para mas mabigat, mas malaking kilo, mas marami. May benta po Yes, natin. mas maibenta natin ng mas marami. maganda. Oo. Kumbaga sa hayop, pero halimbawa sa baboy, gusto mo yung mga tamang laki na para mas malaki yung benta. Tama, So, sir. ganun din sa halaman, gusto natin, kahit na pwede na tong pangsangyupsal, pwede na tong kainin talaga, gusto natin i-maximize, lalo kung for business. Gusto natin mas malaki pa na produce yung pwede natin i-harvest. Tama. So pagka nasa tamang edad na to, nasa tamang days na, mahaba na yung mga Ugat. ugat, Haba na po. no? May mga ugat na siya. Pero sabi ni sir, dahil ngayon mainit, medyo yung tulad po dito sa akin, wala po sa tamang standard yung height ng greenhouse natin. Ang greenhouse po kasi natin at least 10 feet po yung height ng pinaka-poste niya. okay. So dito po bawal po yung sobrang taas. Okay. Well ventilated po dapat. Lalo na ngayon summer, sobrang init, medyo nababantot po talaga yung ating mga tanim na lettuce. Yeah. Kaya nag-a-adjust po tayo ng harvest po natin. So yun po yung ginagawa po natin sa ngayon sa ating mga lettuce kasi sobrang init. Kasi yung kay sir, yung pinaka-root niya at saka yung produce niya, nandito magkalapit na magkalapit. Pero ako naman, kesa wala. Apo. Sa akin, kahit sabihin mong lumiliit siya dahil nga yung spacing masyadong maliit, pero meron ka pa rin na produce. Yun ang Ngayon lang importante. naman, 2 months lang naman yan nagkakaproblema eh. Tama. Pero pagdating ng June, July, August, okay na yan. hanggang March ulit, yung mga tanim dyan, walang nagiging problema. Yes, Okay pa rin po yung mga nagiging tanim natin. Kaya, yung setup po na yan, sabi ko nga Goods is goods po Goods yan. yan. Lalo na sa maliit na space po. Saka pag tinignan mo, ito 25 days, very healthy. Sa totoo lang, very healthy yung kanilang produce. Makikita nyo naman, napakaganda ng kanilang tubo. Napakaganda. Wala ring insect. No, wala ring insect. Although meron din po, nagkakaroon din po siya ng lipay. Yes. Kasi open, makikita Open niyo po open Oo, area. open. Pero manageable naman po yan. Manageable naman. Pag may nakita lang po ako ng mga deep miner, Maliliit. kinakat ko lang. And then gumagamit tayo ng yellow trap. Diyan po dumidikit yung mga insect po natin. Okay. So ito po yung mga ginagamit nating seeds. Okay. Ito po yung hawak nyo kanina. Oo. So ito po yung seeds niya. Yan. So Rix 1 Mhm. from Netherlands po. So ang pangalan po niya ay Olmeti. Ayan po siya. Available po ito per tub, per can. Available din po per 100 pills yung repack po. So ito po Okay. yung Olmeti. Ano siya? Ito yung lettuce. Po, coated po siya ng punch. Pwede ko sir. Batalia lettuce. Opo. Okay. So ito yung malaki, yung nakita natin kanina, ito yung pinagsimulan Ito nun. po yung pinagsimulan niya. Okay. Sa seeds po na yan. So ito yung mga ilalagay natin dun sa coco pit. Ayan. Lalagay natin dun sa pinaka seedling tray. Alright. Ano yung nagtulak sa'yo para magsimula ng hydroponics? Ayun po, unang-una, nawalan po ako ng hanap buhay. So, ito po akong dating bus conductor, truck driver, masahista, landscaper. During pandemic, tinatigil ng gobyerno yung pagbabas. Pagbiyahe ko sa conductor, even yung grab, or mapigilan yung Pag-spread ng pandemic. pagkalat nung pandemic noon. Yung sakit. COVID, yung sakit. Sabi ko kay Lord, binigyan mo kami ng bahay, binigyan mo ako ng 2 anak. So, paano ko ito mabubuhay? Talagang umiyak lang ako. Talagang sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Yung mga panahon na yun. Kasi yung mga naipon namin noon, halos talagang nauubos na po.
Dahil yung pandemic, tuloy ang gastos, pero wala naman income. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko, nagsimula po ako, nabanggit sa akin ng bayo ko regarding yung hydroponics. So, doon po kami nag-start. Kapanood namin sa YouTube kung paano yung proseso. Nag-start po ako ng halagang 500 pesos lang. And then, nakitaan ko siya ng potential actually. Nakitaan ko siya ng potential na sabi ko, meron siyang pwedeng pamalit or maging source of income ko. Ayun, doon po nag-start yun. Nag-start po ako sa lagayan ng ubas lang. Oo, tama. Yung mga gamit talaga noon. Lagayan ng ubas, kaya halagang 500 pesos lang. Yung mga, That time yung na mga tinatapon sa mga tinatapon. palengke. So, doon po ako nag-start lang. Hanggang sa ang dami pong tumatawag sa akin, nag-message. Hanggang sa yun. Nagtuloy-tuloy na po siya. Na-invite na po tayo sa kung saang lugar. Nagko-conduct po tayo ng mga livelihood program. Na-invite po tayo sa mga iba't ibang lugar para magturo ng pagtatanim gamit ng hydroponics. So, na-interview din po tayo kung saan-saan. Sa TV5, sa ABS-CBN. So, lumawak po yung network po natin regarding po dito. At marami po tayo nabigyan ng inspirasyon na darating yung panahon na lugmok ka. Pero magtiwala ka lang kay Lord. Ay ganyan ibibigay yung para sa iyo sa tamang panahon, sa tamang oras. Sinasabing sa pagtatanim, kailangan na mahabang pasensya at malawak na lupain. Pero dito sa hydroponics, napatunayan natin na ang pangarap ay hindi nasusukat sa laki ng iyong bakuran, kundi sa laki ng iyong determinasyon. Sa halagang 500 piso ni Sir RC, hindi lang siya nagtanim ng gulay, nagtanim din siya ng isang mas sustainable at masaganang hanap buhay. Dahil sa huli, ang tunay na ani ay wala sa dami ng iyong pinitas, kundi sa dami ng iyong natutunan.